Dikitan mo na lang. There can only be you for me. I need you more and more. You tell me inside out and you showed me what life was about. Only you, the only one that stole my heart away. Hello po sa ating lahat. Ayan po, nagbibideo ako habang nag-aantay ako ng aking mga kasama. At habang nag-aantay ako ay parang umaawit ako. Ano ba yung tawag diyan? Uy, hindi ko alam po ang tawag dyan sa Tagalog. Yun ang po, ang tagal ko na dyan ang kakaantay ng aking mga kasama at hila pang dumadating. At yun na nga po sa wakas ay mayroon ng isang dumating at sumasaya na ang aking puso. Sana all. Yun na po lagi kong pinagdarasal na sana po ay may mangyari sa aming pinanggagawa. At yan nga po habang kinakausap niya ako at ako ay nagsusulat-sulat sa aking papel. Yung piling bang katalinuhan na wala namang buot. Uy, ano yun? At syempre habang nagsusulat ako riyan ay kinakausap niya talaga ako sa mga kung anong pag-uusapan. At dyan na nga po natanong ko riyan siya kung ano yung hawak niya. Ang sabi niya natanggal daw pala. Ano mo lang, dikitan mo na lang. Dikitan mo na lang. Meron na po yung ginano niya. Wala. Yung sabi mo yung sinabi ko rin na may nakauna. Sunod siya na. Ilan yung 3, di ba? Ah, sige. Tapos, sabi mo, mas maganda siya na tapos. Ayun na nga po, nag-uusap kami ng Siya na yung sunod pa ipunan ko. Sige, salamat. pag-iipunan ko law. Ay, ang burik na naman. Char! Ayun na nga po yung pinagsasabi ko dyan ay nagbibinurit lang ako at nagbibiro lang. Parang lang kasi may makausap lang at maging tapik sa aking buhay riyan. Uy, nahihirapan talaga ako magsaklita ng Tagalog. Hindi ko maiwasan na magkamali or sumablay. Nung bata ako ay madalas akong nabubuli dahil sa aking salita. Eh syempre nga dahil Korean daw ako ay hirap ako magtagalog. Uy, hindi pala, kadutubo lang naman din. At sa wakas nga may dumating naman. Malayo pa natatanong ko na sila ay tawang-tawa sila. Bawi naman. Okay lang yan. Tandaan. Depende kasi sinabi yan, no? Kaya nga. Sunod. Ano nga ngayon? Ano, Angelic? 14? 14 pala. Oo. Wala ka makaraan, di ba? Nagpadala lang ako. Sino yung una? Sige, ako na lang. Ilan? 10. Eh, meron kami nakaraan. Dito sa, dito? Okay lang, eh? Gitiwas yan! Ikaw nagdagdag sa akin, gitiwas. Hala, sige, tawa pa. Sa akin din ako. Oo nga. Alam mo ba kung anuhin ko yan? Oo. Tatawa na lang ako sa mga pinagsasabi nila. Buti sa'yo kaya hindi mo ginasabi kay ano? Ginasabi ko ba yan sa kanya? Ay, ginasabi mo rin? Siyempre, sabi Bigyan hininga na lang ako sa akin. Di ba? kahit siya ay nagtrabaho, sabi ko, kung hindi, Napaka-sweet nila sa kanilang asawa. di akin. Ano ba yung 14, no? Oo nga. Ilan yan? Hanga talaga ako sa mga mother. Ang sisipag nila. Magulit na naman yan. Ako hulog. Uy, mag-ipon ako, di ba? Pag magana. Yung iba nga hindi ko na maunawaan. Dahil nga naman sanay ako sa aking Zero ka na. salita. Totoo nga sabi mo. Di ba? Bakit? Yung sabi mo, hindi maipon nga.
Isip mo, yun. Pero okay na rin talaga na mayroon, di ba? Kaya Kasi siyempre, pag mayroon, pag may emergency, tulad nakaraan. hurot lang kiting taon to. Oo ba, naubo sa sabil, sa kuryente. Oh, di ba? At least may Sa GSAT mapagkuhaan na ka. load. Cellphone nga load. Sigulog. So, wifi. Ubus. Okay lang yan. At least may... Kaya nga, may madukot ka. Kaya nga nag-iipon eh. Dito sa akin talaga yung kaluka. Huwag na nang tawanan yun. Ayan. Yun lang mag-ipon na po otro, da? Yun na po madalas kong sabihin sa kanila ay malaking tulong ang pag-iipon dahil kahit mayroong pangangailangan ay mayroong maidudukot. Uy, may madudukot pala. Natutuwa ako sa dalawang mother dahil natawang-tawa sila sa kanilang sarili. Tinatawanan niyo ba yung sarili? Nagkatawa, ay. Ilang sete? Ngayon lang naman sila na ganito kakulit at natatawa talaga ako. Kasunod si Mana. Sa akin talaga. Nag-ano ko kay Angelique. Hala, sige, bakbakwentuhan. Yung iba nga ay malalapad diyan. Yan lang? Yung iba nga minsan ay nakasimangot pag haharap na sa akin. Madalas naman kung sabihin, kausapin lang naman nila ako ng maayos. Tanungin lang ako ng matino at wag naman yung nakakusmod. Minsan nga ay nagtatampo sila sa akin. Paano ko naman sila kasi kakausapin ay hindi naman sila nagtatanong. Char! Minsan nga naman ay talagang mahina umanawa ang aking mahiwagang kukuti. Pero lagi ko nga sinasabi sa kanila, ipaunawa lang nila sa akin ng maayos. Syempre naman talagang makikinig ako ng todo. Yung magkakaunawaan kami at walang mangyaring tampuhan. At hindi ako mamaritis sa labas ng ating bahay. Minsan nga may nagkagap ako ng hindi maganda sa aking kaya. Ay, pala ko lang mag ako. Pero, natay ido? Natay ido? Nagdito lang ako sa'yo. Wala lang ako. Wala lang. Ay, dito ka na ako. Alam na ko? Oo. Akin na dito, kung saan nagpainit ba? Charan! Ayan naman, may dumating naman na isang mahiwagang marites at nadungo. At syempre nga naman, nagmaritisa naman kami dyan ng tulong-tulo na walang katapusang kamaritisan. Minsan nga, sinasabi ko dyan sa pinag-uusapan namin ay akin ay bakbak ako ng kaburitan. Hindi ako makasingit sa kanila kaya kailangan kong magsinungaling at magbibinurit diyan. Uy! Ayan na nga po, nagsasanay ako kung paano mag-voice over. At yun na nga po, habang gumagawa ako niyan ay nagla-live ako kahit na walang nanunood. Sabi kasi ng aking pinsan kahit na walang nanunood basta mag-live daw ako para tataas daw yung hindi ko alam. Uy! Pahuya-huya lang nga minsan ako sa aking pag-live. Kahit nahihiya ako mag-live ay ginagawa ko. Anong malay mo? Pero dahil nga minsan ako lang mag-isa sa bahay ay naku po, ganyan ang aking ginagawa. Nilalive ko ang sarili ko kahit pangit. At yan ang po nag-uusap kanya dyan dahil nakagat daw siya ng aso. Ang sabi ko nga sa kanya, magpa-inject na siya para sigurado na baka kasi may rabies yung aso para mapanigurado siya na walang mangyayari sa kanyang sarili. Uy, yung nakagat kasi ako ng pusa ay nakaramdam ako ng pagkakahilo at parang nasusuka. Pero inobserbahan ko ang pusa at hindi naman siya nalungkot or namatay. Ang sabi kasi sa mga napanood ko ay kung mamatay ang pusa o nalulungkot ay may rabies siya. Kaya nga napanatag ang loob ko at hindi ako nagpa-inject. Yun na nga, may naramdaman ako at pumunta agad ako doon sa center. At yun na nga, pagdating ko roon ay napagalitan ako ng hindi oras. Bakit daw dinala ko ay meron na akong naramdaman. At syempre nga, hindi na ako nagdahilan. Ang sabi nga ng nakausap ko, buti nga raw ay yun lang ang aking naramdaman. Kahit daw konti lang o maliit lang ang sugat ay kailangan daw magpasigurado magpa-inject. Kung kinakailangan magpauna daw
ng vaccine ay magbayad mo na kahit hindi mo na antayin ang libre. At yun na nga, yung ibang dahilan ay wala akong pera. Kaya hindi ako nakapa-inject kaagad at inantay ko ang libreng vaccine o antay na injection. Inject na ako ay medyo napanatag na ang aking loob. Kasi nga, lagi na ako noon at hindi ako nakakapa-inject kasi nga, wala daw pera ang dahilan ng aking ina. Mahilig kasi ako makipaglaro sa aso kahit na ang babaho ng aming aso. Mas maganda pang makipaglaro ng aso o makipag-usap ng aso ay hindi ka pa magkakaproblema. Sa tuwing nakikipaglaro ako sa mga hayop ay lahat ng aking problema ay nakakalimutan ko dahil sa kailang pagkakaharap sa akin. Yun na nga, naaalala ko yung aso namin. Ang bait niya at mahilig siya makipagkumusta. Yung namatay siya ay grabing lungkot ko dahil hanap ng aking mata. Hanggang dito na lang. Bye-bye!